Hey guys, what's up? Minibishan Wayne into Delica at pag-usapan natin itong naging interview kay VP Sara. So, dito sa interview na to, finally nagsalita na siya na wala siyang interest na maging isang oposisyon. However, ayun guys, mag-shift lang ako ng ano ko. Ayan, kasi mag-feedback. Pag narinig niyo na naman yung mga julaga ko, pasensya na kayo. Anyway, tara, pakinggan natin. Actually, hindi naman po ako nakakaintindi ng Bisaya dun sa mga nakakaintindi. Feel free to translate po. Ito pong interview na to ay nangyari sa Cagayan de Oro. So I'm not surprised kung si VP Sara ay nagsasalita in the local dialect. Here para sa ating mga partners galing sa government, other government offices, sa private sector. But anyway guys, even before we get into that, of course, babatiin natin muli ang ating pinakamamahal na si Attorney Claire Castro who celebrated her birthday about 2 days ago. Sabi ni Attorney Claire, actually binati ko na si Attorney Claire a day before yata ng birthday niya. Tapos, tawag dito, ayan, minessage ko. Very constant naman na kami pag-usap ni Attorney Claire. Hindi niyo man lag nakikita online, but you know, very low-key lang naman ang aming samahan ni Attorney Claire. But anyway, ayan, again, happy birthday, Attorney Claire. Actually, may nag-bash pa rito sa post ko na ito. Nakakatawa lang. Yung hindi na maganda yung nasa... Guys, pag halimbawa yung kahit ba kung meron kayong hindi nagugustuhan dun sa tao or what, kung wala naman kayong mabuting sasabihin, okay? Wag na lang po tayo mag-react, no? Hanap na lang po tayo ng ibang araw, wag naman yung sa special day ni Attorney Claire, 'di ba? Ayun po. And of course, syempre guys, babatiin rin natin si Pinoy Bro Media. Yan. Sabi niya rito, galing 1.9k watch hours na with 1.1k na lang. Yeah, hey, I need your help to push the watch hours to 3k to open membership. Thank you sa inyo. Guys, alam nyo, itong si Pinoy Bro Media, napakadaling kausap, napakadaling hingan ng favor. So, sana dun sa mga hindi pa nakaka-follow, nakaka-subscribe, please do so. Wag lang po kayo mag-follow, wag lang po kayo mag-subscribe. Panoorin nyo po ang kanyang mga videos. Talagang may talent itong taong to. Ayan po, no? Ayan, nag-ano na nga tayo. Sino tong kalaban? Na welcome to the club tuloy ito si Pinoy Bro. Pero guys, ayan, napakaganda ng kanyang yung kanta para kay Attorney Claire. Ay thank you nga pala kay Addictus Rex at sa lahat po ng mga tao na naging part ng simpleng surprise para kay Attorney Claire. So isa kami sa mga kay Pinoy Bro. Sabi ko Addictus, sabi ko pagawan natin ng lambingan natin si Pinoy Bro. Nagawa ng kanta si Attorney Claire. Yan. So ayun, pinaunlakan naman tayo ni Pinoy Bro, kaya maraming salamat sa iyo diyan, Pinoy Bro. Balik na tayo kay VP Sara. Business communities, mga NGOs, mga TOs, dahil sila yung katulong natin sa paghahanap ng mga tao na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And ito naman, hindi ko alam guys kung minsan ba while she was actually very active sa DepEd at saka si NTF-ELCAC, then pag lumalabas pa si BBM, siya pa yung nagiging
temporary caretaker ng bansa. Naisip nyo ba, at least once, kung paano niya na ma-manage lahat ng yan? Diba? OVP, DepEd, NTF-ELCAC, pag wala pa si BBM, siya ang namumuno sa ng bansa. Doon sa mga tao na sanay, okay, mag-manage, alam nila na kung gaano kahirap yung trabaho niyan. No, yung nilalagay sa balikat na yan. And yet, so far, no, very consistent si VP Sara during her DepEd days. Siya yung laging pinakamataas pagdating sa mga ratings. Diba? Ibig sabihin para sa akin, the way I see it, ako kasi once upon a time, I was able to manage several businesses. And sa totoo lang, napakahirap. One may fail, one may be successful, might end up successful, and the other one may be so-so lang. Lalo-lalo na kung one-man team ka, kung mag-isa ka lang tumatrabaho. Well, luckily with VP Sara, may mga tao siya na napagkakatiwalaan niya within those department. Mapa NTF-ELCAC man yan, mapa DepEd man yan, mapa OVP man yan. Magaling si VP Sara mag-designate. Kilala niya yung mga tao na pwede niyang pagkatiwalaan pagdating sa pagbibigay niya ng mga assignment sa mga tao to. Kasi lagi nilang nami-meet your expectations. Siguro pagdating sa expectation, no, as long as na-hit yung goal, 'di ba? Kung ano yung pinaka-goal ng department, halimbawa ng DepEd or ng OVP or ng NTF-ELCAC. So nililist down nila yung mga kailangan nilang gawin. Tapos ina-assign ni VP Sara yung mga kailangan nilang i-accomplish. At the end of the day, ang result is nagiging maganda yung kanilang mga ratings. Diba? So VP, in your speech, you mentioned that Pasidungog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibility. So ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector, and of course, paano po makakatulong even mga tuang mga yanunghuan sa pagkabuot sa tuang mga pangandoy po? Yes, oo. It's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin how do we move forward, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan. And of course, paano natin magawang maging stable, strong ang ating bansa. Next question, Mr. Gian Navarro, CCTN. May nga po ka, Senador, nga numang inanigit sila kakuan. So basically, ito yung part na hindi ko maintindihan because this is in Bisaya. Doon po sa mga nakakaintindi Bisaya, feel free po, no, i-translate niyo po yung sinabi nito ni VP Sara. Yes, sa ako ang pagkahibalo, kung istoryahon na ako ang grupo ni former President Duterte, musulti sila, nga gaandam sila magdagan, kung istoryahon po na ako ang maguwang, nga si Pulong Duterte, maingon po siya, andam siya, nga mga dagan ng senador. Ug istoryahon po na ako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod, nga si Baste Duterte, musulti po sila, nga andam po sila, or gaandam sila. Okay, the way I understand it, parang as of today, while we're watching this, during the interview, kung tama yung pagkakaintindi ko, nag-uusap-usap pa lang sila. Tama ba? Nga modagan o senador. Any other possible nga makauban sa line-up with the Duterte 3 VP? Kana ang, yan ang hindi ko alam kung meron pa silang mga kasamahan sa line-up. Pero dahil, ito ay assumption ko lang, dahil si Pangulong Duterte ay galing sa PDP laban, likely kasama din niya yung mga iba pang PDP laban ng mga senador. Ms. Annie Perez, CBS. Hello, Ma'am VP. Good morning. Would like to ask your sentiment again on experts saying that you're the new opposition leader. Ito ang very interesting part. Ako sa totoo lang, nagustuhan ko yung sagot niya rito. Kasi una, ayaw niya maging administrasyon, ayaw niya rin maging oposisyon. She just want to work. Kaya hindi ko maintindihan why people are making comment about her na namumulitika. Nagpo-politiking si VP Sara. Pakinggan natin siya. Hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung
makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. You know, I think this is the biggest problem. Okay, kung sino man na magiging tawag dito, magiging kapartner ni VP Sara in the future. Okay, in terms of may it be in well, basically in politics, no? Siya kasi she's a paano masabihin? It's a cliche though, pero she's a strong, independent woman. Okay, as long as yung gagawin niya is para makakabuti sa taong bayan, yun yung gagawin niya. Okay? Regardless if people will see and think that she is with the administration or she is with the opposition. Now, siguro, when they started out, parang everything was clear, straightforward. Ito yung gusto natin parehong gawin. This is with BBM, Ito yung gusto natin parehong gawin. Ito yung gusto nating mangyari. Ito yung gusto nating outcome. Pero as you can see naman, mukhang hindi ganon. So, it's all about her principles. Okay? Kung makikita natin, kung babalikan natin yung sinabi niya, okay? Pakinggan niyo mabuti, Galaw ko ay base sa galaw for the hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko. Sa trabaho niya, sa pagkatao niya at sa prinsipyo niya. Yun yung tatlong bagay na hindi niya babaliin to favor an opposition or to favor an administration. So obviously, hindi na pumasok yung tatlo kung bakit siya kumalas sa pagiging cabinet secretary ni BBM. And the way I see it, she can work with BBM but she cannot directly work with him. Kumbaga, she can work indirectly with BBM but she cannot anymore work directly with BBM. Like being a cabinet secretary. O hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. So there's no such thing yet? Sa politics, wala. Ang gawa natin ngayon ay ito, ang pagtutok sa transition, turnover ng Department of Education at ang ating pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Sir John Bote. Ito guys, just try to imagine this. Sa totoo lang, just try to imagine this. Now na nakafocus siya sa isa lang. Okay? Imagine kung ano yung mga kaya niyang mas gawin. So yung effort na binigay niya sa DepEd, yung effort na binigay niya sa NTF-ELCAC, kung lahat ng iyon ibubuhos niya sa OVP, imagine kung gaano niya kayang i-deliver yung mga projects na gusto niya. Na hindi lang successful pero with excellent result. Pero it's early to tell, Parang, I don't want naman na sabihin sa inyo na, magaling siya. There's always room for errors. And ayoko naman na masyadong magbigay ng napakataas na expectation kay VP Sara. And then eventually, babalikan nyo ako at sabihin nyo, bagsak naman yung VP Sara nyo eh. Ganyan. Hindi yan ganun. Ang akin lang is, kung i-imagining ko lang yung effort ni VP Sara as a DepEd Secretary wherein pupunta siya sa iba't ibang lugar, nakikipag-meeting siya sa mga iba't ibang stakeholders, kung yan dadalhin niya sa OVP, magiging successful ang mga programa na kanyang sabihin na lang natin ni spearhead or bibigyan ng inisyatibo. So, mas makikita natin yung galing ni VP Sara now na hindi siya kalat. Kumbaga hindi ko sinabing kakalat siya. Ang sinasabi ko hindi yung
nandito siya. Ngayon, nandito lang siya. Nasa OVP lang siya. So, mas lalo nating makikita yung galing niya. 'Di ba? The thing is, ang susunod na magkakaroon ng rating dyan is yung vice president at saka yung presidente. GMA Super Value Cebu. Yun na siguro in the next coming days, yun na ang ipagko-compare. Ngayon kasi madalas ang pinagko-compare lang puro secretary, 'di ba? Vice President sa Tansi sa partido sa PDP Laban hearings. Dili ko miyembro sa PDP Laban. So as of now, wala ko'y national political party. Ako naa sa hugpong ng pagbabago o hugpong sa taong lungsod sa Davao City. So muna ako ang mga partido sa karon. Nakasad ba si former President Duterte kuyog mo karon na DC? Nadunggan ako nga niya siya. Sa Cebu o naapod siya dinhi sa hotel. Wala mi nagsabot. Dugay na ni ang amuang pasidungog nga naplano. Dugay na pud mi naghatag og invitations and wala ko kibalo kung unsa ang tuyo ni President Duterte dinhi sa Cebu karon. So walay mga political plans. Cebu ba to? Akala ko Wala. Morning ang duha atong session for pasidungog, isa sa buntag, first batch, and then sa Trillion pesos Ito guys, tinatanong siya tungkol sa sa confidential fund. Pakinggan niyo mabuti. Proposed budget for 2025. And I would just like to ask if you are still seeking fiscal year 2025 from the Congress for the OVP. for the Office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Thank you. Bakit sa tingin niyo wala silang proposal for confidential fund? Bakit sa tingin niyo wala? Ako to yung tingin ko. I think para kay VP Sara, it's pointless na magkaroon ka pa ng confidential fund knowing that yung presidente mo nagbigay ng amnesty sa mga rebelding grupo. Yung kagustuhan mong maging insurgency-free yung Pilipinas pero hindi ka sinusuporta ng presidente mo at naniniwala sa amnestiya si BBM. So what's the point of having a confidential fund? Again, kung maalala nyo nga, sinabi nga ni VP Sara sa isang interview niya during her speaking engagement. Sabi niya, alam naman daw, I mean, it's no-brainer, no? Kung bakit ganyan na lang yung pag-atake sa kanya Makabayad Block. Kasi tinatrabaho nga ni VP Sara na malaman kung ano nga ang kaugnayan ng Makabayad Block sa mga CPP, NPA, NDF. Kasi pag may nakita siyang link between the two, definitely, hindi siya magdadalawang isip to file charges against the Makabayad Block. 'Di ba? So, I think yung part na yan, yung ambition yung goal at ambition ni VP Sara na maging insurgency-free ang buong Pilipinas. Siguro isasantabi na muna niya yan at hahayaan na lang si BBM to make that happen. If ever BBM fails, maybe, in the future, pag sino man sa Duterte ang umupo ulit, kung meron man, sila na yung magta-try na maging insurgency-free ang Pilipinas. No? Kasi so far, simulang nag-start na ipaano ni BBM yung tawag dito, yung amnesty na yan. Gano'n na ba karami ang mga sumurrender? Diba? Gano'n na karami? Wala naman tayong nababalitaan. Madalas pa nga yung pag-aatake nila. Kahit meron na silang, what do you call that? Meron na silang amnestia. Diba? So, nagiging
waste yung effort na ginagawa ni BBM para maging insurgency-free ang Pilipinas. Hindi naman yun ang nangyayari eh. I-recommend po ba kayo, Vice, na papalit sa isa sa Did you recommend someone? Wala na ako nag-recommend ng ng new Secretary for the Department of Education dahil ang posisyon ng Secretary ay sa position of trust and confidence of the appointing power of the appointing authority which is the President. So dapat talaga yan pinili ng Pangulo dahil dapat yan pinagkakatiwalaan ng Pangulo. And yet marami nagre-rekomenda. So far, no, ang matunog na pangalan is si Sani Angara. Although si Senator Win Gatchalian, nire-recommend niya rin si Sani Angara. Si Senator Sani Angara kasi parang isa si Sani Angara na talagang tumutok, no, na nagkaroon ng collaboration between VP Sara at saka kay Win Gatchalian and Sani Angara. I don't know how possible is that. Kasi kung yan ang mangyayari, syempre, he needs to step down as a senator kung sakali man mangyari yon. Yes. One last po, present po ba tayo sa palarong pambansa opening for this coming July 9? Yes, apo. Present ako sa... Yeah, kasi last day yan eh. So, dapat present siya doon. Ay, tama ba? Hindi, magla-last day yata siya sa... Oo, magla-last day siya ng July 19. Palarong pambansa sa National Learners Convergence, sa National Press Conference, sa Regional Festival of Talents, sa Learning Camp, sa Brigada Eskwela. So lahat yun gagawin namin dito sa island ng Cebu sa buong month ng July. Nandito kami. Thank you po. Ayun, salamat. Last na lang, kumusta ang transition, please? Yes, that means pag-announce sa President kung kinsa ang bagong secretary sa Department of Education. Pero sabi ni BBM, this week, i-announce na raw niya ang bagong secretary. So far, wala pa akong nababalitaan. And nakaandam na to. Before ko nag-resign, giandam ko na to ang transition by strand, by board and council, and sa CIMEO duties nato. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Anyway, so balik tayo rito. Sige guys, kaya naman tanungin ko. Wait lang, hanapin natin baka may ano na. So far, wala pa eh. Wala pang news about kung sino ang bagong DepEd Secretary. Punta tayo kay politiko. Nandun sa malaking tanong dito ni politiko eh. Who's gonna fill Sarah's shoes? Here's why Marcos can't name a DepEd chief yet. Bakit kaya? Tingnan natin. So sabi ni Politico, President Marcos Jr. on Saturday said he needs more time before appointing a new DepEd secretary to take over VP Sara Duterte. It turns out it's harder than I thought because we absolutely have to get it right. So I'm giving myself more time. So para sinasabi tuloy dito ni BBM na ay mali ba doon? Marcos said the new DepEd chief should be able to manage a large bureaucracy and handle the complicated work. I've gone through so many CVs, marami tayong magagaling. We have to choose somebody who has an understanding of what is important in terms of being an educator. But then we also have to find the same person to have those qualities that can galvanize this very, very large democracy, which is the DepEd, and achieve all of those who gains or all of those changes to make the educational standard better. Marcos refused to identify the people he is considering for the post, but said that he has noted all the qualities raised by different sectors
for the next education secretary. The president noted that that there are calls for the new secretary to be an educator, administrator, and a historical professor. All of this, and they are all valid concerns. That's what education is all about, Marcos said, as he highlighted the need to appoint an educator who can help both teachers and students. Lagi naman natin tinitingnan ang mga test scores natin. We have to bring up the test scores. You all know that. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one, he said. President Marcos expressed gratitude to Duterte for her work in DepEd. Mahirap ang trabaho ng DepEd. That's why we have to thank Inday Sara really for the effort that she put in. He said Duterte announced on June 19 that she's stepping down as a DepEd secretary and the vice chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. In her resignation letter, Duterte said that she has prepared a 30-day plan to ensure a seamless transition at the DepEd. The president said Duterte did not provide any reason. Later on, guys, pag-uusapan natin yan. So basically, for the record lang, no, nung nanalo po si BBM, ang hiningi pong, as far as I can remember, in one of VP Sara's interview, ang hiningi pong position ni VP Sara kay BBM is actually DND Secretary. Okay, DND Secretary. At hindi DepEd. Pero ang sabi sa kanya ni BBM, hindi, kailangan kita sa DepEd. Diba? Ganon yung tiwala ni Despite na hindi siya educator, hindi siya teacher, whatsoever. Pero take note, as a mayor of Davao City, isa sa mga hinandle niya is actually education sector. Diba? Nakalimutan ko yung title na yun pero nabasa ko yun sa isang post ni Tio Moreno. Anyhow, so obviously dito, yung tao lang yung malicious na nagkakalat na sinasabi na namumulitika lang si VP Sara, nagpapaawa, lalala, blah, 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 blah. So, napakalinaw naman para sa atin na si VP Sara hindi siya nagtatrabaho para sa isang politiko, sa isang administrasyon. Nagtatrabaho siya para pagsilbihan ng taong bayan. Embedded with her principles, with her personality, and her most probably work ethics. Diba? Sobrang linaw na yan sa atin. And yet, maniwala kayo sa hindi, meron gagawa ng mga content na babalik ta rin si VP Sara tungkol dyan. Diba? Ako, sa totoo lang, I really don't mind people criticizing VP Sara. Or definitely even BBM. Or kahit sino. Wala tayong problema dyan. Pero, huwag naman po sana tayong gumawa ng mga nakakatawang comment, no? Na wala na sa hulog eh. 'Di ba? Para lang magmukhang masama or pangit or sirain yung imahe. Ang hindi po kasi naiintindihan ng ibang tao, okay? The more na may mga paninira kayong sinasabi na wala naman talagang koneksyon sa sinabi ng tao like ni VP Sara, ang ending kayo rin lang naman ang nasisira. Although kasi may mga tao rin na wala rin pakialam, alam niyo kung bakit. Kung yung mga sinasabi nila ay panlaman tiyan. 'Di ba? Pag panglaman tiyan na 'yan, magsasalita na kung ano-ano 'yan. Kahit wala nang koneksyon doon sa kanilang mga sinasabi. Otherwise, ititwist nila just to create an issue, just to create a commotion, just for people to talk about the topic. 'Di ba? Sana ibahin po natin ang ating approach. Huwag na po tayong gumaya sa media. Na importante sa mga mainstream media ang maibenta nila ang kanilang balita. Sana tayo, maliban sa nagbibigay tayo ng mga opinion natin, binabangga natin mga information available online, dapat ang ibigay po natin sa mga nanonood sa atin
is, one, i-trigger po ang kanilang kaisipan. Pangalawa, hingi ng kanilang mga opinion tungkol sa mga nangyayari. And lastly, we make sure na yung sinasabi natin, may ibinabangga po natin sa facts. Di po ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Please, dun po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Pinoy Bro Media. Favor na lang po. Let us help this guy, no? He deserves to be out there and be known. And of course, shout out sa mga ka-armado, lalo na kila Kaayo, kay No Nonsense, kay Journey to Understanding, sino pa? Oy, si ano nga pala, no? Nabasa ko yung post ni, ewan ko, basta malamig guys ang gabi. Punta lang natin sandali yung page ni ano, Direk Freddy. Ayan. Naglabas po ng pahayag si Direk Freddy. Okay, so ilang araw na palang hindi nakakapag live si Direk Freddy. Siya po ay merong pinagdadaanan na health issue. Ayan, may pinapatos lang po ako about sa health ko, sa puso. Salamat po sa inyong concern at message. Soon po magiging okay ako. Balik ako sa YouTube. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-eksena. Ayun. Kindly include Direk Freddy sa inyo pong mga prayers ng kanyang speedy recovery. Ayun. Anyway guys, again, Direk, alam mo, nandito lang kami. Kasama mo lagi kahit hindi tayo araw-araw nag-uusap, but you're always in our thoughts. Pagaling ka, Direk Freddy. Ayun. Anyway guys, again, sa susunod pong video. Paalam.